Good morning, everybody. This moment, let's talk about the ambivalence values of the Filipino people. Ambivalent described as two opposing ideas, the positive and negative feelings about the beliefs. It means that particular value has a good or bad depending on the situation and how it is shown. Halimbawa, sa pagmamahalan, alam naman natin lahat kapag ang isang tao sobra sa pagmamahal, sobrang pagmamahal niya sa kanyang kaibigan, may maganda itong maidudulot. Pero sobrang pagmamahal, meron din itong negatibong dulot. Kagaya nito, sobrang pagmamahal ay may positibong epekto na malilikha mula sa pagmamahal ng sobra. Naging sanhi ito ng malalim na koneksyon sa bawat isa at maging mapag-alaga sa taong mahal mo. Pero sa sobrang pagmamahal ay makakalika din ng negatibong epekto nito, katulad ng kawalan ng kalayaan dahil sa sobrang pagkontrol sa pagmamahal o di kaya't sobrang protektibo or very protective. Ito ay kawalan din ng personal na espasyo at hindi malusog na relasyon. So dapat, love must be balanced. Unang pausapan natin ang ningas-kugon o prokrastinasyon. Ito ay sumisimbolo ng matinding apoy, ngunit madaling nawawala ng init. Ang kahulugan nito ay ang taong masigla sa una sa mga ginagawa, ngunit pagkalipas ng ilang araw, nawawalan na ng ganang gumawa. Bilang isang estudyante, nakakaranas din ako maging isang ningas-kugon sapagkat unang-una, may maganda akong planong ginawa at naging masigla ako. Pero pagkalipas ng ilang araw, ang sigla ko at ang lakas ko unti-unting nawawala. Pagiging ningas-kugon o pagiging prokrastinasyon sa mga ginagawa, meron itong positibo at negatibong dulot. Sa positibong epekto nito ay nagpapahiwatig ng pag-asa na may magagawa kahit mahirap abutin. Kabilang din ang pagiging malikhain at pagiging bukas sa mga bagong ideya at oportunidad. Ang negatibo naman ay ang kawalan ng gana, ang hindi pagpapatuloy sa mga proyekto o sa mga ginagawa, at nasasayang din ang mga materialis na ginamit. But the most important thing here is admit losses and defeat, learn from them, and be strong enough to fight back against it. Ngayon, tatalakayin naman natin ang katangian ng Pilipino, siyempre, pakikisama sa mga kapwa-tao. Walang iwanan, mamatay man, perks man. Sa saya, sa lungkot, katangian ng Pilipino talaga na makikipagsama, katulad ng pakikiramay, pagdadalo sa mga kainan upang mag-alay ng oras sa kapwa Pilipino. May magandang epekto ang pagiging pakisama sa mga kapwa-tao o sa kapwa Pilipino. Una, magiging matulungin sa kapwa at pagkakaisa, at pwede din pagiging bayanihan sa iyong syudad o sa iyong lugar. Pero meron itong hindi magandang epekto. Katulad na lamang ng samahan mo ako, kukuha tayo ng mangga
sa tabing bahay namin. O di kaya't mag-isama ka na lang. Swerte ka dito. One actions toward the same goal, although facing difficult consequences. So, that's it. Sa uli, pag-usapan naman natin ang pagiging humor ng Pilipino. Ang Pilipino siyempre, kilala sa mga masayang pag-uugali. Mataas ang humor expression ng Filipino. Kagaya na lamang ng anak, huwag kang mag-alala, hindi ka pangit kasi pogi ang papa mo. At ito pa, bagyo ka lang, waterproof kami. Pagiging humorous ng tao, lalo na ang mga Pilipino, ay may positibo din at negatibong epekto ito. Pagiging humor ay nakakatulong sa pagpapalago ng samahan, pagpatibay ng koneksyon at relasyon sa iyong kaibigan o sa pamilya, at nagpapagaan din ito ng loob ng isang tao, katulad ng pagpapawala ng mga problema. At syempre, nakakatulong din ito sa mga taong broken-hearted. Paggamit ng humor ay may negatibong epekto din, katulad na lamang ng humor na may sensitibong salita. At dahil dyan, nakakapekto ito sa personal lang tao at nasasaktan. Ito din minsan ay ang kawalan ng respeto sa tao kapag sila ay gawin mong kakatawanan. Higit na sa paggamit ito sa religion at mga kultura ng mga bayang Pilipino. So, I think that's all. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang kwento ay hanggang dito na lang. Salamat.